Hello po mga kababayan. Dito naman po tayo sa ating podcast, Life with Dan TM. Pag-usapan natin yung napanood ko mga kababayan na ni interview po mga kababayan ni Christy Fermin doon sa Showbiz Now na tungkol kay superstar Nora Honor, ang ating national artist. Kasi hanggang ngayon po, may Nora Honor fever pa rin. After na siya po ay pumanaw, ang laman ng social media si superstar Nora Honor pa rin. Pinag-uusapan yung kanyang buhay, pati yung kanyang mga kaibigan. At napanood natin mga kababayan yung kwento ni Jan Rendes. Itong si Jan Rendes, mga kababayan, sa totoo lang, hindi ako familiar sa taong ito. Singer pala siya at naging matalik na kaibigan ni Nora Honor. Talagang mapapaiyak ka. You'll be moved to tears. Doon sa kwento ni Jan Rendes, kung paano niya inasikaso, mga kababayan, yung ating superstar, ang ating kababayan, Bicolana superstar from Iriga City na si Miss Nora Honor. Pero parang hindi pinagbigyan man lang ng pamilya ni Nora na magbigay pugay sa huling sandali. Yun ang mga kwentong lumalabas mga kababayan. And napag-alaman natin na yung gastos pala mga kababayan sa ospital ni Miss Nora Honor, hindi man PCSO yung sumagot, kundi mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Personal na pera ng ating Pangulo ang ginastos niya po para sa hospitalization ni Miss Nora Honor. Ito kasing si Nora Honor, Marcos supporter po, simula pa sa kanyang tatay, sa tatay ng ating Pangulo. And during the election, si Miss Nora Honor tumulong din kay BBM sa kampanya. So makikita natin dito talaga yung paano mag-value ng isang kaibigan. Una, itong si Jan Rendes. At kahit nga po si Ate Guy, ganun din ang pag-value niya sa isang kaibigan. Tapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So mapalad ka talaga, mga kababayan, kung magkaroon ka ng totoong kaibigan. Sabi nga sa Bible, sa Proverbs 18:24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Diba? Napakagandang pag-usapan natin mga kababayan ngayon dito sa ating podcast Life with Dan TM, na may mga tao talaga na masasabi nating totoong kaibigan na mas pa minsan sa isang kapatid ang turing. Yun ang nakita natin dito kay Jan Rendes. Although hindi man tayo familiar sa kanya personally, sa totoo lang, ngayon ko lang po napakinggan yung kanyang pangalan. Hindi ko man siya kilala bilang isang artista, bilang isang singer. Pero sa mga Noranians, very familiar itong si Jan Rendes kasi dinidepend ni Miss Nora Honor sa kanyang pamilya. Sabi nga doon sa interview kay Nora Honor, isang interview mga kababayan, kasi rejected ng kanyang mga anak, Nina Lutlot, Ian, Matet, at yung dalawa pang adopted sons. Nung panahon na niya na wala kayo sa akin, may isang taong dumamay for almost 30 years. Siya lang niya yung nakasama ko through thick and thin, ang isang totoong kaibigan, itong si Jan Rendes. Sana niya tanggapin na lang ninyo. Siya naman niya yung dumamay sa akin. Talagang tawag dito, nakakabagbag damdamin mga kababayan ang kwento ni Nora Honor at saka ni Jan Rendes. So ito siya mga kababayan, nung magkasama sila, baka sa Amerika pa to. Sabi dito sa balita sa entertainment ng Inquirer, Jan Rendes kay Nora Honor, ako lang tumaga lahat ng dumating sumuko. Maraming nagtatanong kung nasaan ang singer-aktor na si Jan Rendes at tila hindi siya nagpaparamdam ngayong pumanaw na ang superstar na si Nora Honor.
Umiwas kasi siya, mga kababayan. Pero pumunta pa rin siya. Hindi siya makatagal. Pero sa mga unang araw ng lamay, talagang hindi nagpakita po si John Rendez. Nang sumilip siya, ini-interview siya ng mainstream media. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Sabi nga na sa interview ni Christy Fermin, po respeto sa family ni Nora Honor na I think until today, hindi pa siya matanggap. Sabi dito sa balita ng Inquirer, si John ang sinasabing isa sa pinakang malapit na kaibigan ni Ate Guy na siyang nakasama nito sa pinakang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Mahigit 3 dekada na ang itinatagal ng special friendship ng dalawa, kaya naman waiting din ang publiko sa magiging reaksyon at mensahe ni John sa pagpanaw ng National Artist for Film and Broadcast Arts. Alam na alam ng mga loyal Noranians kung gaano kaalaga si John Rendez sa kanilang idolo. Kaya naman minahal at nirespeto rin nila ang rapper at aktor tulad ng pakiusap sa kanila ng superstar. At yan din tayo believe sa mga Noranians. Talagang parang yung mga Marcos loyalist. Loyal na loyal talaga kay Nora Honor. Ano mang pagkakamali, kasi tao lang siyempre, mga kababayan. Ano mang pagkukulang, pagkakamali, bilang tao, kahit na siya ay isang superstar, madali na maintindihan, inuunawa ng kanyang mga supporters, mga Noranians, mga kababayan. So itong mga Noranians, ilan po mga Noranians, kahanga-hanga po kayo. Talagang totoong minahal ninyo ang ating superstar. Kaya nga, sabi ko, pag-usapan natin dito sa Life with Dan TM. Kasi kahit na pasama mga kababayan ng ating mundo, may mga tao na may mabubuting loob pa rin, mga kababayan, na you can be trusted. You can trust, they can be trusted. So sabi dito, mga kababayan, ayon sa ilang nakausap naming malapit kay Ate Guy, wasak na wasak din daw ang puso ngayon ni John dahil sa biglaang pagpanaw ni Ate Guy. Ngunit mas pinili muna nitong huwag magpakita sa publiko habang nagluluksa ang kanyang pamilya. But ultimately, mga kababayan, hindi rin nakatagal si John. Pumunta pa rin. Nabanggit pa nga raw ng rapper sa Facebook Live nito na sana'y namatay na rin daw siya dahil sa pagkawala ni Nora nitong Miyerkules Santo, April 16. Matatandaan naman na nito lamang nagdaang April 10 ay si John Rendez pa ang tumanggap ng parangal ni Nora sa World Class Excellence Japan Awards, ang World Class Global Icon of Philippine Cinema 2025. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo bakit ganon hindi matanggap ng pamilya ni Miss Nora Honor si John Rendez? Baka siyempre jealousy. Baka mayroong jealousy on the part of the, family sa atensyon. Bakit masyadong binigyan ng atensyon ng ating superstar, itong si John Rendez. Ngayon, sa takbo ng kwento, maintindihan man natin po si Miss Nora Honor. Kasi sinabi niya na noong anyang panahon na wala kayo sa akin, yung family, parang, di ba, may mga conflicts po, hindi pagkakaintindihan. May isang kaibigan, totoong kaibigan, na dumamay kay Miss Nora Honor. So possibly, jealousy sa attention, yon ang kausa, mga kababayan, kung bakit ganon hindi matanggap ng kanyang pamilya. So sabi dito, sa Facebook page na Nora Honor National Artist, in-upload ang litrato ni John habang tinatanggap ang award ni Nora Honor mula sa WCAGA. Nabanggit naman sa isang interview ni John kung ano-anong mga natutunan niya kay Ate Guy pagdating sa mundo ng showbiz. Sabi niya, slow down. Yung mga mannerism lang kapag magsalita ako, cinematic performance. Yun ang natutunan ko sa kanya. Hindi yung acting method na you have to look good on the screen. Talagang yung ating national artist, tingnan mo lang yung kanyang mata. Sa mata pa lang nangungusap na po. Ganon din yung sabi ng kanyang mga direktor. Ganyan kagalingan niya
si Miss Nora Honor bilang isang artista sa pagganap ng mga roles sa mga movies, mga kababayan na kanyang ginawa. So sabi dito, tungkol naman sa kanilang pagkakaibigan, ako lang ang tumagal. Lahat ng dumating sumuko sila. Ako kasi hindi ko iniisip ang sarili ko kasi gusto kong makita niya na hindi ko siya iiwan no matter what they say. Not for any purpose, may pera man o wala. Because that's ate guy. Loves ko yan, di ba? Talagang totoong kaibigan, mga kababayan itong si John Rendes. Tama yung sinasabi sa Bible po. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. So nakita ito mga kababayan na quality sa pagkatao ni John Rendes sa pagtrato niya sa kanyang totoong kaibigan. Naging totoong kaibigan ni national artist Nora Honor. I-replay ko sa inyo mga kababayan yung interview ni Christy Fermin. Giving honor and recognition sa mga taong totoong nagmalasakit sa ating superstar. That includes yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati si Imelda Papin, na kababayan, mga kababayan ni Miss Nora Honor sa Camarines Sur. So sabi dito sa interview, hindi man yung PCSO. Si Kwan kasi, tawag dito, Imelda Papin, director po siya ng PCSO. Lumabas sa unang mga kwento na yung PCSO yung sumagot sa hospitalization ni Nora nang itakbo po sa hospital. Pero ngayon, sabi sa balita, mismo pala ang sumagot yung ating Pangulong Bongbong. So, hindi man po yon nakapagtataka kasi personal na kaibigan ng ating Pangulo ang superstar at supporter ng kanyang tatay, pati mismo niya. Ito yung interview sa Showbiz Now na, hindi interview kundi discussion sa Showbiz Now na 14 hours ago ni Christy Fermin. Pakinggan po natin. Unang-una po, yung doon sa Lamay, nakita po natin kung gaano karespeto si John Rendes sa pamilya ng namayapang superstar. Doon po nakita si John Rendes na pumasok doon sa harap ng pinakakabaong pero nakalubog na. Lumuhod siya, umiiyak. Yung libing na mismo, hindi ko na hinanap sa pa libingan sa ng mga aking bayani. puso ng awa, nandun na kaagad. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataong makapagbigay pugay at maglagay ng bulaklak. Pinakiusap ni Ate Gay hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na Yan. tanggapin nyo. Maayos naman sabi niya. Yun na lang naman ang kanyang iniling. Pasalamatan man lamang dahil noong mga panahon namang wala kayo sa tabi ng inyong nanay, merong isang tao na tumitingin sa kanya. Ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbayad ng hospital bill ni Miss Nora Honor. Hindi po PCSO. Ibigay natin ang kredito kung kanino nararapat ibigay at ihandog. Maraming salamat po sa mga kapwa-artista ng ating superstar. Iba talaga ng artista. Sa panahon ng pangangailangan, hindi nagdadalawang isip na dumamay. Pampagawa po ng bahay ang halaga na sangkot sa mga tulong na ito. So talagang nakakalungkot yung nangyari. Pero dito natin makikita na mayroong mga totoong kaibigan talaga, mga kababayan, na dapat i-recognize natin ang kanilang sakripisyo, bigyan natin ng pagpapahalaga, ituloy natin yung kwento based dito sa kwento ni Christy Fermin. Alis na ang pamilya ni Nora Honor mula sa kanyang mga anak, apo at mga kamag-anak. Tumaan na yung coaster Doon po nakita si John Rendes na pumasok doon sa harap ng pinakakabaong pero nakalubog na. Nakapaghagis na ng mga bulaklak at aanuin na lang talaga. Tatakpan na. Sisemientoin na, tatakpan na. Lumuhod siya, umiiyak. Nakaganon siya, nananalangin siguro. Alam mo, hindi ko na hinanap pa sa aking puso yung awa. Nandun na kaagad. Tapos, may nagsabi sa kanya na ginanon siya. Kasama niya siguro na okay na. Dumaan siya ngayon sa may Tagliran. Wala na lahat ng mga anak dito Doon ko rin nakita na hindi lahat ng mga Noranians ay galit kay John Rendes. So, ibig sabihin, doon sa mismong libing
sa libingan ng mga bayani, inintay ni John Rendes before siya lumapit doon sa libingan ni Miss Nora Honor. Inintay niyang umalis, parang sa pelikula po, di ba? Inintay muna niyang umalis yung buong family para siguro yung tension mawala. And afterwards, nang makaalis na, sina Ian Dillon, Lot Dillon, Matet, etc., doon na siya, lumapit doon sa puntod mismo, sa libingan ni Miss Nora Honor. At doon siya nag-iiyak. Ganun pala yung nangyari, mga kababayan. You see? Rendes. Naupo siya doon sa isang bahagi Yan, ng libingan at nakita ko kung paano siyang pinuntahan ng mga Noranians. Nagparetrato pa sa kanya at may nag-interview pa sa kanya. Di ba? Alam mo yung gano'n? Ibalik po natin ng kaunti. Mag-backstory po tayo. 3 dekada po silang magkasama ni Ate Guy. At Matagal sa panahon pala. po na yan, ay Yan, alam naman natin na naging negatibo ang dating ni John Rendes sa puso ng mga Noranians. Oo, mga kung ano-ano pangit tungkol sa kanya, mga narinig natin lahat. Lalo na sa kanyang mga anak. Yes. Dahil marami kang kwento-kwento na nakararating sa kanila. Pero ipinakipaglaban ni Ate Guy si John. Diyan, no? Di ba? Oo, hindi umalis at hindi napalis. Mhm. Oo. Kung paano hindi siya iniwanan ni John mula noon A hanggang true sa friend. huling hantungan. Ganon din ang ginawang pakikipaglaban ni Miss Nora Honor. Mm. Alam mo kung saan ako May talaga ganun pa talaga. Yung mga backstory nga, yung May ganun pa rin nag-birthday pala si Ate Guy, ngayon. nag-birthday Totoong si John. kaibigan. Alam mo yung isang pinggan na spaghetti, ilang pirasong fried chicken, isang cake na maliit kasama ang kanilang Ito sa mga kasambahay. Kinakantahan sa si official, John Rendes, Ate Guy ang nag-aayos. YouTube channel ni John Rendes. Diba? Ipinabao na natin kay Ate Guy sa kanyang huling hantungan yung sinabi niya na talent lamang niya si John Rendes. Siya ang manager, anak-anakan niya. Okay na po kami doon, 100% bilang respeto sa namayapang pambansang alagad ng sining. Pero ngayon po siguro, hindi na natin kailangan pang makapagtapos ng anumang kurso para malaman natin na hindi talagang meron silang tanging relasyon na pinanday ng panahon. Oo. Sa 3 dekada ba? Hindi Kaya iniwan si Nora nakakatuloy, at Honor. least, di ba, Iniwan naging ang lahat. maayos pa rin. Sa huling sandali, nakita niya pa rin bago isara sa buhay, di ba? Bago Simentohan. simentohan. At least nabigyan pa rin siya ng Oo. Grabe. At muli, respeto ang tawag doon. Pinabayaan mo na niyang umalis ang mga anak at apo ni Ate Guy at saka lamang siya pumasok. Oo. Sabi ko nga, 2 bagay ang maaaring naganap. Pwedeng pinakiusapan siya ng kampo ng mga anak ni Ate Guy na huwag na siyang magpunta at ipaubaya ang panahon sa kanila magkakapatid. At pwede rin naman na nanggaling na kay John Rendes na hindi siya pupunta Pwede. at inyo na. For respeto. Pwedeng ganun Kasi hindi siya tanggap. Hindi natin alam. Kung sa akin siya nakikita ko kasi nandun ako sa Burol, parang tingin ko parang si John Rendes mismo ang nagana sa puso niya. Kasi nandun lang siya Hindi nagmamasid-masid siya lang siya, nagpapapansin. hindi siya nagpapapansin, hindi siya na di ba meron kasi mga iba na mga ganyan, di ba na talagang Tahimik lang, na nagluluksa. Grandstanding. Oo, si Sandy, nandun lang siya isang tabi, tapos kukuha lang siya ng coffee, magkikiplan lang siya. Tsaka pag may nagtatanong sa kanya, magkwento ka naman tungkol sa ospital, nandun ka, I'd rather not talk about it, sabi niya. Para bang siya na mismo Hindi siya agaw pansin. kumontrol sa Hindi kanyang siya emosyon pabida. na makapagsalita Madaling sabi ng po. maaaring maging ugat ng idwaan na naman nila ng mga anak ng Nora Honor. Kasi mag-aapoy na naman yun. Totoong Nagpahalaga. nagpahalaga kay Nora. Sige, okay na ako, tahimik na lang ako. Alam mo, yung 3 dekada, yun ang breakup ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, 11 years. Ito 3 dekada silang magkasama na sila ng dalawa nagkakaintindihan, nagkakaunawaan mula Amerika hanggang sa bumalik dito. Grabe. Hindi ba natin maaaring bigyan ng pagpapahalaga yung kaligayahan naman na pinagsaluhan nila sa loob ng 3 Tama dekada? si Christopher Min. Hindi ba natin maaaring unawain si John Rendes sa pinakahuling pagkakataon at pwede ba nating sabihan siya ng maraming salamat dahil hindi mo talaga iniwan si Ate Guy mula noon Yes. hanggang kamatayan. Sa makapal at sa manipis, sa meron at sa wala, sila talaga ang magkasama, di ba? Correct. Kaya ako yung respeto, gusto kong ikambal sa pangalan ngayon ni John Rendes. Nabasa ko sa iyo kanina yung isang text na pinadala ng isang anak-anakan ko na wala akong alam tungkol sa istorya ni John Rendes at ni Ate Guy. Wala akong backstory. Pero nung mapanood ko, pati yung mga vlogs ni John Rendes na ngayon lang naglalabasan, doon mo pa talaga magiging barometer mo pala yun, ano?
You see? Ngayon, dahil sa nangyaring yon, nakilala natin. Ako hindi ko, sabi ko kanina, hindi ko man personal nakilala si John Rendes na naging kaibigan ni Miss Nora Honor. Ngayon ko lang siya narinig. After na mamayapa po, pumanaw ang superstar. Siya pala yung nag-asikaso, mga kababayan. Ang alam natin, alam ko personally, matagal na nawala si Nora Honor nung medyo malamlam na yung kanyang career dito sa Pilipinas. Pumunta siya ng Amerika. Kasama pala ito si John Rendes, mga kababayan. Hanggang sa bumalik, and almost 3 decades sila. Nawala na yung lahat. Kasi siyempre, ganun ang tao, mga kababayan. Normally, ang tao, pag sikat pa, maraming lumalapit, maraming mga kaibigan. Pero pag medyo palamlam na yung kasikatan, pati yung yaman, umiiwas na yung ibang mga kakilala. Pati yung mga nagiging kaibigan lang pag maganda pa ang kalagayan sa buhay. Pag medyo tagilid na po, nangangawala yung mga sinasabing kaibigan. Pero itong si John Rendes, iba po. Di ba? Kahanga-hanga. Hindi natin napapanood yun, hindi lumalabas yun. Oo, at saka dito na ngayon, magkakaroon na naman to. Dito naman to, habang tumatagal itong usapin na ito, mahahati na naman ito. Nasaan na pala, ganito. Sana inunawa pala natin. At saka alam mo, may edad na si Ate Guy. Nandyan si John Rendes. Ipagdadamot pa ba natin yung kaunting kaligayahan? Kaunti na lang ang sabihin natin. Yung kaunting kaligayahan na habang siya'y nabubuhay ay mayroon siyang inspirasyon, dapat inunawa na noong paman. Di ba? Di ba, sabi nga natin, kapag mahal mo ang nanay mo, kung ano yung mahal ng nanay mo, ibibigay mo dahil mahal niya, bilang anak, Correct. paligayahin ng mga magulang. And don't make your Tama mother din sila. cry. Ay, yun po. Oo, Yan ang yan. importante. At yun ay pinakiusap ni Ate Gay hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na tanggapin nyo. Maayos naman eh. Sabi niya, yun na lang naman ang kanyang hiniling. Tingin ko, jealousy sa attention to. Yan o. Yung pakiusap ni Ate Guy sa kanyang pamilya. May mga karamdaman na siya dito. Makikita mo sa itsura niya. Medyo iba yung taba. Lumubo yung mukha niya bigla. At basta, kaunti na lamang po itong pag-uusapan natin tungkol kay John Rendes at kay Miss Nora Honor. Gusto lang po namin itawid yung aming emosyon na sana noon inunawa na natin yung tao. Parang ngayon na naglalabasan na ang mga patotoo kung gaano kabusilak pala ang kanyang intensyon para sa superstar ay mas maintindihan natin siya. At napasaya pa natin ng lubusan si Ate Hanggang Guy. kamatayan po. Totoo yun. I'm sure marami nga nagsasabi yung mga nangyari dito Dumamay sa kay Ulol Ate at Guy. saka sa libing, hindi rin maligaya ang superstar dahil wala doon si Jan. Correct. Diba? Oo, na parang, syempre, di ba sabi nga nila, 40 days nandito pa lang yung naman. Oo, in limbo pa. Rapper pala siya, singer, Nakikita niya si kung John ano Rendes. nangyayari. Siguro nakita niya palang kumakausap kay. At saka bakit hindi siya pinayagan na makalapit sa Ay, ganun, akin diba? at makita ako sa pinakahuling sandali. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataong makapagbigay pugay at maglagay ng bulaklak. At ito pa yung pinakaano, hindi man lang nila inayaan magsalita. Walang partisipasyon. At saka yung ang inaantay ko nga, kahit hindi na magsalita, pasalamatan lang. Yun. Yung Sana man lang. pinaka-importante. Oo, sana man lang. Pasalamatan lang. Pasalamatan man lamang dahil noong mga panahon namang wala kayo sa tabi ng inyong nanay, merong isang tao na tumitingin sa kanya. Correct. Pero alam mo, doon sa interview sa kanya habang nakaupo at pawis na pawis at lumuluha, ang sabi niya, ano po masasabi niyo na wala na ngayon si Ate Guy? Wala na ang best friend ko, wala na ang mahal ko, wala na siya. Yun ang sinabi niya. Kaya yung respeto Ganun talaga lang hindi yung natin sinabi. maiiwasang hindi ibigay sa kanya. Napaka-sensitibo ni John
Jan Rendes na ibinigay niya ang para sa pamilya ni Ate Guy at kahit siya pa ang magsakripisyo. Di ba naman? Correct. Nakakaano talaga. Yung respeto, hindi natin po pwedeng ialis yun. Okay, pangalawang topic natin. Naging malaking issue. You see, mga kababayan, may mga tao talaga na masasabi nating tunay na kaibigan. At ito pinatunayan ang pagkakaibigan ni Miss Nora Honor, ni Ate Guy, at saka si Jan Rendes. Salute to Jan Rendes, mga kababayan. O ngayon, dito naman sa sino ba yung sumagot doon sa hospital bill, gumastos po. Sabi rito ni Christy Fermin, napag-alaman niya na hindi man po PCSO yung gumastos. Personal na pera ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iparinig ko po sa inyo. We have to give the credit to where the credit is due. Di ba? Issue yung kung sino ba ang tumulong kay Miss Nora Honor sa naganap sa kanya. Kung natatandaan nyo, 3 episodes ago, pinag-usapan natin, sabi ko, ang unang-unang tumulong sa pagpapadala sa ospital kay Nora Honor ay si Governor Javid Singson. Di ba? Ikinwento pa Si natin Javid kung pala, ano at bakit tumulong nangyari din. yun. Meron po kasing nag-text na hindi namin siya kilala, pero bibigyan po namin ng paliwanag ngayon. Ang sabi niya, mali ka, Christopher Min. PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Honor. Yan ang sinabi ni Director Imelda Papin. Dahil sila ang magkasama hanggang sa uli. She was with her until she died. You should give credit where credit is due. Yeah. Ako naman, mapagpahalaga talaga ako sa kredito kung kanino dapat ibigay. Dapat ibigay Oo, talaga. tama. Okay. Ako ang sabi ko, nung una ko marinig yun, narinig mo din naman, Oo. Romel, at ninyo po, mga kapatid. Ang sabi ko, kung totoo na ang PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Ate Guy, uy, maraming salamat. Total naman sangay din yan ng pamahalaan. Tulad din ng NCCA kung saan ginawaran ng pagiging pambansang alagad ng sining ang ating superstar. Gusto ko sanang kontrahen yung text na ito. Pero mas minabuti ko na makausap si Miss Imelda Papin na isa po sa mga directors ng PCSO at nagkausap kami. Kaharap kayo. Ang sabi ko, meron lang akong gustong linawin. Sa anumang panayam, meron ka bang sinabi na PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Honor? Wala po, sabi niya. Ako rin kasi ako, Wala ako pala. napanood. Ganun din yung Wala ako na Ganun yung mga lumabas na unang balita na sinagot ng PCSO. Pero hindi man pala, mga kababayan, sinabi ni Miss Imelda Papin, kababayan ni Ate Guy. panood. Wala ako napanood. Kaya kailangan kong balansin itong istoryang ito. Wala ako napanood. Ang tanging napanood ko yung sinabi sa kanya ni Guy na maraming salamat yung text. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang buhay at hindi mo ako pinabayaan. At tinupag naman ni Imelda Papin yung hiling ni Guy na huwag mo akong pabayaan, Mare. Hindi kita pababayaan at hindi siya talaga pinabayaan ni Director Imelda Papin. Ito po ang kwento. Sino talaga kako anak ang nagbayad ng hospital bill? Nung magkausap kami ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi ko sa kanya, President, ako na po ang bahalang umayos ng hospital bill ni Nora. Ay hindi pwede. Huwag. Sasagutin ko yan. Ako ang sasagot yan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbayad ng hospital bill ni Miss Nora Honor. Hindi po PCSO. Yun, Wala pong mga sinabi si kababayan. Imelda Papin. Malinaw. So, maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita ninyo ang pagpapahalaga ng ating Pangulo sa kanyang kaibigan na superstar. Kaya nakita ninyo po, pumunta mismo sila ng First Lady sa last night ng lamay ni superstar Nora Honor para magbigay ng respeto, pagpupugay at respeto. Siyempre pakikiramay sa kanyang pamilya. You see? So, yung ating Pangulong Bongbong pala, yung gumastos, sabi rito sa report ni Christy Fermin. Papin na PCSO ang nagbayad ng hospital bill. So, napakalinaw po yan. Kaya, yung nag-text, sana maunawaan mo rin na direct from the horse's mouth itong sinasabi namin. Walang sinabi si Imelda na PCSO
ang nagbayad ng mga nagastos sa ospital ni Miss Nora Honor. Eto naman, kasi dito siya benepisyo bilang national artist. Oo, ayan. Nakakuha po kami ng dokumento mula po sa NCCA. Hindi pala Eto po pinabayaan yan. si Miss Kapag Nora po pala Honor. ang isang personalidad sa kanyang hanay ay itinuring na at pasado na talaga, pirmado na ng Pangulo na isang national artist, agad-agad 200,000 pesos po ang kanyang mapapasakamay. At anong susunod? At ang susunod, yung monthly na 50,000 cash at yung 50,000 May na monthly lang, support allowance. bilang national Oo, artist. So 100,000 monthly po ang tinatanggap ng national artist mula sa NCCA. At ikatlong napakahalaga po, meron pong By the way, yung hospital bill pala, kung na-miss ninyo yung sinasabi ni Miss Nora, ni Christopher Min, more than 800,000 pesos pala yung hospital bill na sinagot ng ating Pangulong Bongbong. So ito naman po, yung benefits ng isang national artist. Yun ang sinasabi dito, na yung mga pangangailangan ni Nora Honor ay at least, mga kababayan, bilang isang national artist, may enough support sa kanya. May monthly support pong 50,000 pesos pala sa kanya bilang isang national artist. nakalaan ng 750,000 pesos na medical assistance at para sa hospitalization ng sinumang national artist. Laki, di ba? At bukod dyan, may life insurance at ang state funeral po. Lahat po ng magagastos sa state funeral ng national artist ay sasagutin ng pamahalaan. Sagot ng NCCA gobyerno. ang magbabayad. Kaya NCCT. napakaliwanag po, hindi po PCSO ang nagbayad, ang Pangulong Bongbong Marcos po. At ang binayaran po niya, nagpaalam ako kung po pwedeng sabihin. Tsaka hindi rin naman po may tatago. May mga kakilala po ako sa Medical City at sasabihin din naman 800,000 plus po ang binayaran ng 800,000. ating Pangulo. At ito po ay malaki. Kaya Yung lang, personal minus na sa ganito, minus ginastos sa ng ganyan, ating ibawas Pangulo pagiging sa senior Medical citizen. City. Ang naiwan po, 800,000 pesos. Kaya maraming salamat sa ating Pangulo sa pagsagot sa hospital bills ni Miss Nora Honor sa pamamagitan ni Miss Imelda Tapin na direktor po ng PCSO. Ayun. Alam mo, gusto ko yung pagiging mapagkumbaba niya. Nay, hindi ko naman kayang bayaran yon na ako magdidesisyon. I'm Sabi just ni one Imelda of the Papin daw. directors of PCSO. Hindi Humble lang ako din ito si magdidesisyon. Ibigay ko na personal natin na nakadaupang palad many times. Kasi kababayan ko, at nung kumandidato si Miss Nora Honor, si Imelda Papin for senator noon, matagal na, lang hindi pinalad, mga kababayan. At nung na-invite kami ni Mrs., mga kababayan doon sa party ng mga vloggers supporting the president, pumunta si Miss Nora Honor. Bago pa lang siya, Miss Nora Honor, si Imelda Papin, bago pa lang siya appointed as director ng PCSO. May picture nga kami, mga kababayan, pati ng kapatid niya, ni Imelda Papin. Yung kapatid ni Imelda Papin na isang doktor, nanonood sa akin sa aking vlogs, na kausap ko sa Quezon City, sa isang barangay, na-invite ako doon ni DILG Assistant Secretary Beth Lopez de Leon. Doon kami nagkita. Lumapit sa akin na kuwan nga ako, na nabigla ako. Yung kapatid niya ako ni Imelda Papin, ni Miss Imelda Papin. Nanonood niya ako sa iyo. You see? So ito yung mga tumulong, mga kababayan. po natin ang kredito. Si President Bongbong po talaga nagsabi sa akin hindi ikaw, sasagutin ko yan. At tumawag daw agad Sabi ni Imelda si Papin. President Bongbong ng isa niyang taon kakatiwalaan para makipag-ugnayan sa Medical City. Ganon. Ayan. At sabi nga po namin, ibigay natin ang kredito kung kanino nararapat ibigay. Correct. At ihandog. Maraming salamat po sa mga kapwa-artista ng ating superstar. Iba talaga mga artista. Sa panahon ng So yun po, mga kababayan, malinaw na. So tayo natutuwa na may mga tao na talagang totoong kaibigan. At isa dyan, mga kababayan, si John Rendes, totoong kaibigan ni Miss Nora Honor. At siyempre si Imelda Papin at ang ating Pangulong Bongbong Marcos.
So, kung hindi pa po kayo mga kababayan nakapag-subscribe dito sa ating bagong channel, Life with Dan TN, click subscribe po. And lagi ninyong isi-share yung ating mga topics dito kasi marami po tayong mapupulutan dito. We are discussing here about relationships, about friendships, about marriage, about emotions, about success, about life experiences. So, hindi na ito politika. Kumbaga, nabanggit natin dito yung ating Pangulo, it is because of his, contribution dito po sa kanyang pagtulong sa ating superstar na nagpapakita ng pagpapahalaga, mga kababayan, sa isang tunay na kaibigan. Okay po, mga kababayan, maraming salamat po. Bye-bye. God bless.